Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good PM sir, ask ko lang kung bakit yung parisan ko na par blue, opaline split ino nakak, ang kapares, blue pied, opa, ino 6 link na hen. Nakadalawa na kasi sila ng pag-itlog. Unang paitlog nila, 3, impair tail. At yung pangalawang paitlog nila, 4, impair tail. Ask ko lang kung bakit kaya impair tail yung itlog nila. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, kung bakit impair tail yung mga nagiging itlog. Nakadalawang clutch, unang itlog 3, pangalawa 4 na itlog. So ngayon hihimayin natin kung bakit ba nagkakaroon ng mga ganitong itlog yung mga alaga po natin, at magbibigay din tayo ng solusyon baka sakaling makatulong sa mga kaibon natin na ganito rin po ang dinadana sa mga alaga po nila. Una mga kaibon, baka po sa lugar, baka po yung pinaglalagyan ng mga alaga natin, kumbaga nabubulabog sila. Halimbawa, merong minsan mga dumadaan na tao, or kaya naman baka po merong malapit na kahol na aso. Kapag kasi nagme-mate yung alaga natin, tapos minsan may dumadaan, syempre kakalas yan, hindi magiging successful yung pagme-mate ng alaga natin. Minsan naman baka nagugulat natin yung bigla natin nakikita sila na nagme-mate. Syempre kakalas po yan dahil nagugulat, dahil dumating tayo. Ngayon hindi rin po yun magiging successful dahil nagkumalas yung dalawa. Pangatlo mga kaibon, baka po wala sa kondisyon yung mga katawan ng alaga natin. Isa po yan minsan sa mga talagang nagiging dahilan. Kapag wala sa kondisyon yung mga katawan ng breeder natin, minsan talagang kahit nasabihin natin na sa tingin natin naging successful yung pagmate nila, kaso wala sa kondisyon yung mga katawan, walang gaanong nutrients yung mga katawan ng alaga natin, minsan nagiging impair tail yung itlog. Pang-apat mga kaibon, minsan hindi tayo nagbibigay ng vitamins or hindi tayo nakakapagbigay ng gulay dahil isa rin po yan sa tumutulong para maging fertile yung itlog. Panglima mga kaibon, ito na cattle bone or kaya mineral block. Number 1 po yan na talagang kailangan ng mga alaga natin dahil tumutulong po yan sa pagdevelop ng shell. Maliban doon, tumutulong po yan sa pagpa-fertile ng mga itlog ng mga alaga natin. So napaka-importante na kapag nagbi-breed tayo ng mga alaga nating ibon, hulihin muna natin. Ngayon, kapag nahuli na natin sila, kapag wala sa kondisyon yung katawan, mga payat, unang gagawin natin, i-kondisyon yung katawan. Paano ba mag-kondisyon ng katawan ng mga alaga natin? Unang-una, purgahin nyo po yung mga alaga po natin. Sa pagpurga, ang senaryong ginagawa ko dyan, halimbawa, bukas tayo magpupurga ng alaga natin. Dapat kanina na mga 3 PM or 4 PM, alisin na natin yung patukaan at painuman. Para kinaumagahan, pagbigay natin ng pamorga, talagang gutom and uhaw. So doon na lang tayo sa uhaw na uhaw yung alaga natin. So kapag uhaw na yan, pagbigay natin ng pamorga, talagang makakainom yan. Sigurado tayo na nakainom sila ng pang-deworm natin. So halimbawa, unang mong ibibigay bukas ng umaga, yung tubig na merong pang porga. Ako ang ginagamit ko po yung liquid ng hammer ng sagupaan. So sa bawat pares, mga 2 patak lang nun, and then isi-shake ko sa tubig. Yan muna ang ibibigay ko sa umaga. Iuuna ko. Kapag nakita ko na nakainom na yung mga alaga natin, saka na ako magbibigay ng patuka. Isusunod ko na yung patuka nila. So ganyan ang ginagawa natin. 4 hours, 4 na oras dapat ang itatagal ng tubig na merong pang porga. Kapag tatanggalin nyo na yung tubig na merong pang morga,
napaka-importante kung meron kayong probiotics. Dahil kasi nakainom yan ng gamot na pang deworm, ilalabas niyan po yung mga bakterya, kasama doon ang good bacteria. Ngayon, kung meron tayong probiotics, pwedeng ibalik yan ng probiotics yung mga nailabas na good bacteria. Pero kung wala tayong probiotics, okay na po kahit dextrose powder. Ilagay nyo rin po yan sa tubig para mahimasmasan doon sa ininom na gamot yung alaga natin. Ngayon, napurga na natin yung alaga natin. Kapag po napurga na natin yung alaga, ang daily routine na mangyayari sa atin dyan, magbibigay tayo ng araw-araw na vitamins. Tapos, pagdating sa patuka, ang ginagawa ko po, nagkakaroon tayo ng sariling mix. Halimbawa po, 2 kilo na African mix, hahaluan ko po yan ng 1 kilong canary, tapos kalahating kilong sunflower. So, imimix ko po yan. Yun po ang ibibigay ko doon sa kinukondisyon natin. Mas maganda kasi na habang kinukondisyon natin yung ibon, dahil pinapaganda natin ang katawan, magbibigay tayo ng patuka na merong mataas na protein. Kasi yung patuka na merong mataas na protein, yun ang mas mabilis magpaganda ng katawan. Ang merong mataas na protein na patuka, kagaya ng canary, kagaya ng sunflower. So yan po ang dapat i-additional natin sa African mix na ibinibigay natin. Sinasabayan ko din yan ng merong mga matataas na protein na pellet, kagaya po ng high action. Patuka po yun ng manok, pero okay na okay po yung pagdating sa mga ibon, kagaya nitong mga alaga natin. Medyo matigas din po yun. Kapag tinutukan nila yung pellet, mas okay po yun para mas lalong tumitibay yung mga tuka ng alaga natin. Araw-araw ako nagbibigay niyan, sinasama ko doon, magkahiwalay na lagayan sa pagbibigay natin ng pangkondisyon na yon na patuka. Ngayon, dahil yun ang routine natin, yung pagbigay ng pagkain na sarili nating mix, kagaya ng binanggit ko kanina, araw-araw yon, araw-araw din yung vitamins, araw-araw din yung high action na pellet na merong mataas na protein. Tapos, magbibigay tayo ng gulay 3 times a week, 4 times a week. So, mas maganda ang ibigay natin na kangkong, repolyo, minsan malunggay, okay po yan. So, yan po ang ginagawa natin. Binibilang ko po yan hanggang 15 days or kaya naman kahit hanggang 10 days. Hinuhuli ko po yung alaga natin. Kapag po hinuli natin yung alaga natin, hinihipo natin ang katawan kung okay na. Kapag po hindi pa okay sa 10 days, additional ulit na 10 days. Hulihin natin yan kapag po okay na yung katawan, bumilog na yung katawan, lumbalik na yung katawan niya, babaguhin na natin ngayon ang patuka, mga kaibon. Ang ibibigay na lang natin na patuka sa kanila, yung natural lang na nabibili na African mix kung yun ang binibigay nyo. Wala na yung mix na dagdag na canary, wala na yung sunflower. I-maintain na natin sa ganong katawan yung alaga natin para hindi magkaroon ng sapula. Kaya importante yung huli-huli sa mga alaga natin. Palipas ng 5 araw, hulihin nyo, hipuin. So, tansya-tansya lang. Kapag sa tingin nyo okay na yung katawan, bumilog na ng konti, maganda na, so ibalik na ninyo sa normal yung patuka para hindi magkasapula. Pero, yung vitamins, tuloy yan, araw-araw pa rin yan. Yung high action, tuloy pa rin yan. Kung dati mga 20 buto ang binibigay nyo, ay 20 pellet dong binibigay nyo doon, gawin nyo na lang na 5. Isama nyo na lang sa patuka kahit na hindi nyo na ihiwalay na lagayan. Sa gulay, dahil papunta na tayo sa pagkondisyon, papunta na tayo sa yung alaga natin sa pagbibreed, dahil magaganda na ang katawan, i-maintain na natin yung gulay, mas maganda sa malunggay. Dahil yon, merong mataas na mga nutrients na nakukuha yung mga alaga natin doon. So, ganun lang po ang gagawin po ninyo, mga kaibon. So, ngayon, dahil nasa kondisyon na yung katawan, okay na po yan. Antayin na natin yan na mag-breed yung dalawa. Ngayon, mga kaibon, balik tayo dito sa katanungan ni Sir.
Kung yung lahat ng yun nabanggit ko, okay naman, wala namang problema, itry nyo po na triman yung balahibo sa pinakampwetan ng alaga po ninyo. Try nyo pong triman yan. Kapag po natriman nyo po yan, tapos hindi pa rin nag-fertile yung itlog, kumbaga hindi nabubulabog, nasa kondisyon ng katawan, ngayon triniman nyo na po yung pinakang balahibo sa may pinakang puwet, tapos infertile pa rin, so masasuggest ko na rito biyakin. Wala pong iba, baka po hindi compatible yung dugo ng dalawa. Meron kasing ganyan mga kaibon, hindi nakakapag-fertile, hindi sila nakakapag-fertile, pero kapag biniyak mo sa mga panibagong kapares, goods naman. So yan po ang magiging suggestion ko dito kay sir. Ganun na lang po siguro ang gawin po ninyo, para mas malaman natin kung sa ibang kapares ba ay makakapagpa-fertile tayo. And then number 1 na gagawin po natin, ito ang tandaan nyo mga kaibon, kapag i-breed nyo na yung alaga ninyo, kung nasa kondisyon ng katawan, goods naman lahat, okay naman yung area na pinaglalagyan, bago nyo po i-breed yung mga alaga po ninyo, gupitan nyo na po yung pinakang balahibo sa puwetan. Yan lang po ang sikreto ko mga kaibon. Tamang kondisyon ng katawan, tamang pagbigay ng vitamins. Wala na tayong kung ano-anong ibinibigay pa sa mga alaga natin na kung ano-anong pampafertile. Wala po. Vitamins lang, tamang kondisyon ng katawan, gulay, sabay 3 months sa pinakang balahibo sa puwetan, dahil importante yan. Nakikita nyo naman yung mga past na naging video natin. Basal, nagkakaroon ng itlog na 4, puro may laman. So ganun lang po, maraming salamat. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.